sarap sa pakiramdam na mayroong mga taong handang tumulong at sumuporta sa iyo hanggang makamit mo ang tuktok ng tagumpay. Ngunit paano kung malaman mo na mayroon palang nakatago ng nakaraan sa iyong pagkatao na ngayon mo lamang natuklasan? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Christine kung paano niya matatanggap ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay inanyayahan kitang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin. Maraming salamat. Buhay prinsesa ang naranasan ngayon ni Christine. Ikaw ba naman, nagkaroon siya ng mga magulang na kayang ibigay ang kanyang lahat ng luho. Pero sa kanyang buhay ngayon ay tila parang merong kulang at yun ang kailangan niyang matuklasan. Christine, bakit parang hindi ka masaya ngayon? Ayaw mo bang nakapagtapos ka na ng pag-aaral? Dad, syempre, masaya ako. Sino ba namang hindi maging masaya, Dad? Ngayon pang nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Alam ko na. Siguro kaya ka malungkot dahil kay Justin na pinagbawalan kong manligaw sa'yo. Dad, hindi ito tungkol kay Justin. Naunawaan naman niya ako at kaya niya maghintay. Pero lately, Dad, meron kasi akong napanaginipan pero hindi ko maninag kung tungkol saan yun. Hindi na lamang napagsalita pa itong si Robert. Samantalang 20 taon na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa alaala ni Cielo ang nakaraan sa kanyang buhay. Isang pangyayari kasi ang hindi niya nakalimutan dahil sa sobrang hirap ng buhay noon at hindi siya pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kaya naman nakapagdesisyon noon itong si Cielo na ipaampun na lamang ang kanyang anak sa mag-asawang kaya nitong buhayin at alagaan ang sanggol at mabigyan ng magandang bukas. Sorry anak, kailangan ko tong gawin. Sana balang araw kong ipagkakaloob ay muli tayong magkita. Mula sa isang magandang sasakyan ay bumaba ang mag-asawa at nagtungo sila sa simbahan para manalangin na sana nga ay matupad ang kanilang hiling. Sa pagkakataong yun naman ay nakita na Cielo ang mag-asawa na karapat-dapat bilinan ng kanyang anak. Kaya naman paglabas nila mula sa loob ng simbahan, laking gulat nilang dalawa dahil may isang cute na sanggol ang iniwan sa gilid ng kanilang sasakyan. Hindi makapaniwala itong si Stella na may sanggol sa kanilang harapan ngayon. Robert, anong ibig sabihin nito? Napakawalang puso naman ng ina na ginawa niya ito. Anong gagawin natin, Stella? Ipag-alam kaya natin ito sa hampilan? No, Robert. Sa palagay ko, sinadya ng pagkakataon na makita natin siya dito. Gusto kong ako nang mag-aruga sa kanya. Sigurado ka ba, Stella? Oo, Robert. Sigurado na ako. Agad nilang kinuha ang sanggol at sinakay sa kanilang sasakyan habang nakatanaw mula sa tago ang tunay na ina nito. Malaki ang kumpiyansa ng ginang na nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Pero sa totoo lamang ay masakit ito para sa kanya, ganun pa man ay wala siyang ibang paraan. Mula noon hindi na nagparamdam pa ang ginang. Lalo na at hindi rin ito alam kung saan naroroon ang mag-asawang kumkup sa bata. Ilang taon ang nakalipas bagamat nag-isa lamang itong si Cielo. Kailangan niyang magtrabaho at magsumika para sa kanyang sarili. Kaya naman napagpasyahan itong maglibot sa kanilang lugar. Kahit anong trabaho ay papasukin nito, may mapakain lamang sa kanyang sariling sikmura. Mabuti na lang at sa kanyang paglilibot sa lugar ay may nakita siyang isang malaking bahay na naghahanap ng isang katulong. O manang, anong kailangan niyo dito? Sir, may nakita kasi akong karatula sa labas na nangailangan kayo ng isang katulong. Marunong po akong maglaba, maglinis, magluto, kahit ano po. Naku manang, ganun ba? Iyan ang gusto namin yung alam ang lahat. Pero tatawagan ko muna ang asawa ko at siya ang magdesisyon nito. Sige po, sir. Sana po ako na lang kukunin ninyo. Kailangan ko po ng trabaho ngayon. Honey, may gusto mag-apply dito bilang kasambahay. Mukhang mabait naman siya at masahan. Kunin natin siya. Nasaan siya, honey? At gusto ko rin siyang makausap. Kung okay, para sa'yo, kukunin natin siya. Lalo na ngayon na lagi tayong abala sa negosyo. Ganun na rin ang anak natin. Sige, papasukin mo siya para
ma-interview na natin. So, Manang, sigurado ka bang papasok ka dito? Opo, ma'am. Kailangan ko talagang makapagtrabaho ngayon. O sige, simula bukas, pwede ka nang magsimula sa trabaho mo. Pero tandaan mo, gusto ko na oras ng trabaho ay trabaho lang. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Wala naman po akong asawa. At saka ako lang mag-isa sa buhay. Kaya walang dahilan para hindi ako pumasok. Mabuti naman kung ganun, Manang Shelo. Matapos tanggap itong si Shelo ay agad rin itong umuwi sa kanyang bahay. Sa wakas ay nagkaroon na ito ng trabaho. Kinabukasan muli na itong nagtungo sa malaking bahay para sa kanyang unang araw sa trabaho. Oh, Manang Shelo, mabuti naman at maaga kang nakarating. So, paano Manang? Kayo muna dito ang bahala sa bahay ni Manang Flor. At aalis mo na kami ni Robert. Kapag may katanungan ka tungkol sa mga dapat mong gawin, magtanong ka lang kay Manang Flor, ha? Sige po, Ma'am Stella. Magtatanong na lang po ako kay Manang Flor. Mag-iingat po kayo, Ma'am. Matapos na kanilang pag-uusap ay tuloy na ring umalis ang mag-asawa. Samantalang nagtungo naman kay Flor itong si Shelo kung ano ang dapat niyang gawin. Excuse me. Ikaw na ba si Flor? Ano ba ang mga dapat kong gawin dito? Ikaw yung bagong pasok dito, no? Oo, ako nga pala si Shelo. Marahil medyo may edad ako sa'yo, kaya tawagin mo na lang akong Ate Shelo. Oo, Ate Shelo, alam mo, nasabi na siguro sa'yo mga gawaing pangbahay, katulad ng paglilinis, paglalaba, pagluluto at pamamalingke. Ikaw, Ate Shelo, saan ba sa apat ang makakaya mong gawin? Kung okay lang, pwede bang maglalaba at maglilinis na lang muna ang sa akin? Pero kapag kailangan mo ako sa kusina, pwede rin naman ako. So, ako na lang muna ang mag-assign na pagluluto at pamamalingke. Baka kasi darating dito si Senyorita Christine at gustong magpaluto ng paboritong pagkain. Kung ganun, may anak pala sila ma'am at si Sir? Flor? Oo, nag-isang anak na babae. Pero sa ngayon, nasa ibang bansa ito, kasama ng kanyang fiancé. Pero balita ko, babalik yun sa susunod na linggo para pag-usapan ng kanilang kasal. So ang ibig sabihin, babae pala ang anak nila ma'am at sir? Oo, pero sobrang bait ng batang iyon. Manang-mana sa kanyang mga magulang. Sige na Ate Shelo, kapag nakapagpahinga ka na, pwede ka na magsimulang maglaba. Isa pa, kaunti lang naman ang labahin sa ngayon. At ako na ang magluluto muna sa ating tanghalian. Labis ang saya nitong si Shelo na makita ang anak ng kanilang mga amo. Kung totoo man ang sinabi ni Flor ay maasa siyang sana ay magkasundo rin sila ng batang iyon. Samantalang labis naman ang saya nitong si Christine dahil pag-usapan na ng pamilya ang tungkol sa kanilang magiging kasal ni Justin Mendoza. Ilang taon na rin kasing naniligaw ang binata at ngayon ay sinagot na ng dalaga. Ano kaya ang maramdaman ni Shelo kung sakaling makita niya si Christine sa unang pagkakataon? Tuluyan nga bang matutuloy ang kanilang pinaplanong kasal o baka naman may hadlang pa dito? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang ating susunod na kwento sa ating part 2.